Happy Mass is offered by Achievers Fuel and Service Center Corporation, the Pranic Healing Foundation of the Philippines, and Lakpue Drug Incorporated. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Narito po tayo upang ipagdiwang ang banal na Eukaristiya, ang ika-27 na linggo sa karaniwang panahon na may temang sa gabay ng liwanag ng pananampalataya at pagpapakumbaba. Malugod na inihahatid ng Mission Communications Foundation Incorporated ng Society of the Divine Word SVD, ang banal na misang ito sa Sanctuary of the Divine Word Chapel ng Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word, Christ the King Mission Seminary, E. Rodriguez Sr. Avenue, Quezon City. Ang mamumuno sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Emil Lim, SVD. At bilang isang pamilyang nagtitipon sa Panginoon, magsitayo po ang lahat para sa panimula ng ating banal na misa. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng banal na misa, ngayong ika-27 linggo sa karaniwang panahon, naway manumbalik ang init at lakas ng ating pananampalataya sa Panginoon. Ngunit, alam po natin na paminsan-minsan tayo rin po ay nanghihina sa ating pananampalataya. Kaya sa mga pagkakataon na tayo'y nagkulang sa ating pananalig sa Diyos, atin ngayong aminin ang ating mga pagkukulang at pagkakamali at kababaang loob nating hingin ang pagpapatawad ng Diyos. Diyos ka namin at tanging simulain ng pawang kabutihan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Aming Ama at bukal ng di malirip na kaluwalhatian, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Tanging dahilan at kadluan ng wagas at walang maliw na pag-asa, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaralan, sinasamba ka dahil sa dakilang mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa hinaglangit, amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo.
Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang tila walang habas na kapalaluan at lupit ng mararahas ay mahigpit na pagsubok sa pananampalataya. Anumang pagkakaantala ng Diyos sa pagsupil sa gayong mga pagmamalabis ay waring di matitiis ng mga nananalig sa kanyang katarungan at kapangyarihan. Sa kanyang sagot kay Habakuk, tinitiyak ng Panginoon na lahat ay maaayos sa takdang panahon. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Habakuk. Panginoon, hanggang kailan ako daraing sa iyo at di mo diringgin? Hanggang kailan mo babayaang mamayani ang karahasan? Bakit ang ipinakikita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan? Sa magkabi-kabilay nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang hidwaan at pagtatalo. At ito ang tugon ng Panginoon. Isulat mo ang pangitain. Isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat. Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito maliliban. Ngunit tiyak na magaganap kung ito may nagtatagal. Masdan mo, ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag ninyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag ninyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag ninyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalingan niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag ninyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinukso, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag ninyo siyang salungatin. Narito ang ilan sa masisiglang pampalakas loob ni Pablo
sa kanyang alagad na si Timoteyong hinirang niyang maging obispo ng Efeso. Tunay na dakila ang bunga ng Espiritu, di lamang sa mga obispo at pari, kundi sa lahat ng nagpapaalab sa gayong handog. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ipinaaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos, nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo, yamang ang mga ito'y pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa tulong ng Espiritu Santong nananahan sa atin, ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala ko sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikamorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo. Naipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanyang, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka, pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Sunday po mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa misang ito. At ngayon po ay unang linggo ng Oktubre. Talaga nga pong bumibilis ang takbo ng panahon habang tayo ay papalapit sa katapusan ng taon na sa
fourth quarter na po tayo ng taon. At paalala po sa atin, ang October po ay buwan para sa ating inang si Maria, at lalo na sa pagdarasal ng Santo Rosario. Saan man po kayo, lalo na sa tahanan, ay huwag po nating kakalimutan na magdasal ng Santo Rosario araw-araw. Ituro po natin ito sa ating mga kabataan, mga anak, mga apo, nang sa ganon ang debosyon sa Santo Rosario ay mapanatili natin, dahil tunay nga po na ito ay nagpapalakas ng ating pananampalataya sa Diyos sa tulong ng ating si Inang Maria. Pananampalataya. Yan po ang isa sa mga tema ng ating ebanghelyo ngayon. No? Ang ating pong ebanghelyo mula kay San Lucas ay may dalawang bahagi. Yung una ay yung the faith that is the size of a mustard seed. Sabi ng Panginoon, kahit katiting lamang tulad ng isang buto ng mustasa ay makapangyarihan na ang ating pananampalataya. At yung second part naman po ay tungkol sa ating humble service, ang ating paglilingkod sa Diyos ng may kababaang loob. Pero bago po tayo dyan, tingnan po muna natin itong unang bahagi tungkol sa pananampalataya. Nagsimula po ito dahil sa panalangin, hiling ng mga apostoles sa Panginoon. Sabi nila, dagdagan niyo po ang aming pananampalataya sa Diyos. Wow! Sana po lahat tayo may ganyang panalangin, dahil kailangan po natin yan sa buhay. Dahil alam niyo po, ang pananampalataya, hindi porke nabinyagan na tayo minsan, ayan na, may pananampalataya na tayo. Hindi po porke na tayo ay nakapagsisimba linggo-linggo, ayan na, buo na ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya po ay parang isang paglalakbay na araw-araw pinapraktis. Araw-araw ito'y pinalalago at pinatitibay. No? At dito po sabi nga ng Panginoon, ang sagot niya sa kahilingan ng mga apostoles na dagdagan ang kanilang pananampalataya, sabi ni Jesus, kung ang iyong pananampalataya ay kahit na isang maliit na buto ng mustasa, ay masasabi mo sa bundok na ito, ikaw ay mabunot at mailipat sa dagat at ito'y tutupad, susunod sa iyo. Nakita niyo po ba yung power na yun ng pananampalataya? Kaya huwag niyo pong mamaliitin ang pananampalataya. Tayo pa naman pong mga Pilipino, sikat po tayo sa ating pananampalataya. Alam naman po natin sa buhay, marami tayong hinaharap na mga pagsubok. Oo, sabi nga sa survey, alam nyo ba, tayo ata ang bansa na maraming mga natural disaster. No? Meron tayong lindol, meron tayong bulkan, at meron tayong bagyo. Minsan kahit walang bagyo, may habagat. Minsan kahit walang bagyo, walang habagat, umuulan. At alam na nga po natin, no? Dahil dyan, konting ulan lang, baha na kaagad. Yan, kaya nga po naglutangan dahil sa baha na yan, lumutang hindi lamang po mga basura, kung hindi yung mga basura ng pagnanakaw, korupsyon, at hindi magandang gawa sa ating bayan at sa ating gobyerno. Pagdadasal po natin yan. Ano po? Pero alam nyo, natutuwa ako dun sa isang picture ng nakita ko nung mga panahon ng maraming baha. May isang lalaki, andoon siya sa bintana ng kanyang bahay, yung tubig ay halos nandoon na at nakikita na lamang sa kanya ay andito sa leeg. Hanggang dito na yung tubig, andoon pa siya sa loob ng bahay. Pero itong Pilipinong kapatid natin ay nakangiti pa rin, no? At kumakaway, no? At nilagyan na lang nila ng memes, no? Nilagyan nila na kung ano yung sinasabi niya. Ang sinasabi niya, Congressman, okay pa po kami, okay lang, huwag kayong mag-alala. Yung tubig ng baha, andito na. Siguro ganyan talaga tayo mga Pilipino. Sa dami ng pinagdaraanan natin sa buhay, sanay tayo sa hirap. At kaya nga masasabi natin, ang tibay ng pananampalataya ng mga Pilipino, kahit nasusukdul na sa mga pagsubok ng buhay, nakakangiti pa rin, umaasa pa rin, nananalig pa rin na everything will be okay. Kayo po ba? Okay po ba kayo? Sana po ganyan lang ating positive attitude, because faith exudes positive
attitude for us. Positive ang ating pananaw sa buhay dahil meron tayong pananampalataya. Yan nga po siguro ang kapangyarihan ng pananampalataya na itinuturo sa atin sa Ebanghelyo ngayon. Alam po natin na ang pananampalataya, marami pong kahulugan yan. No? Merong pananampalataya na para bang pananalig. Naniniwala tayo, everything will be okay. At meron din pong pananampalataya, it's a way of seeing. Yun ang ating pananaw sa buhay. Lahat ng ating nakikita, nangyayari sa atin, we interpret it as kaloob ng Diyos. Ito ang kalooban, ang plano ng Diyos. No? Kahit may nagkakasakit, pero sinasabi natin, kahit walang lunas, sinasabi, iyon ang plano ng Diyos. Tingnan mo yung ganyang klaseng pananaw o mindset natin. Pananampalataya din po yun. At ang pananampalataya din po ay isang talagang paglalakbay. Sa ating pong katuroang Katolikong Kristiyano, ang pananampalataya ay patuloy na paglalakbay natin sa buhay. Yan po ay susubukin ng mga pangyayari sa atin at tanging kapag ito ay pinapraktis natin sa bawat pagkakataon, mas lalong tumitibay ang ating pananampalataya. Kaya nga po, kailangan natin itong i-nourish bilang mga Katolikong Kristiyano. Ito po ay napapalakas natin, napapatingkad, napapatibay, napapalalim sa pamamagitan po ng tuloy-tuloy na pananalangin, pananalig sa Diyos, pag-aaral ng mga katuruan ni Jesus sa atin. Dahil kapag yan po ang nasa atin, hindi po kayo matatalo ng anumang pagsubok. Hindi tayo basta-basta nawawala ng pag-asa. Dahil ito ay ating napapagtibay ang ating pananampalataya. So, yun po ang faith. Siguro, hindi masyado yun ang problema nating mga Pilipino. Dahil sabi nga natin, kapag linggong kagaya nito, ang dami naman nagsisimba sa mga parokya. Ang dami rin po kayong kasabay namin sa pagmimisa dito sa Family TV Mass. Pero siguro ang kulang po paano po ba natin nai-express ang ating pananampalataya? Yan. Papasok po tayo sa ikalawang bahagi tungkol sa humble service. No? Magkasama, humble service. Pero tingnan po muna natin yung service. Kasi sa Ebanghelyo, ang ating Panginoon, meron siyang talinhaga. Sabi niya, meron ba sa inyo na kung kayo ay may alila, slave? Ngayon, wala naman tayong mga alila sa ating buhay. No? Pero kung meron kayong alila, sabi niya, pagkatapos niya magtrabaho, sasabihin mo pa, o sige, ikaw ang umupo dito, ikaw ang kumain at pagsisilbihan kita. Sabi nga ng Panginoon, hindi po ganon. No? Dahil tayo ay mga tagapagsilbi para sa Panginoon. We serve the Lord in whatever we do. Kahit ikaw ang bossing sa kumpanya ninyo, kahit ikaw ang doktor o ang pari, halimbawa, lahat ng ating propesyon sa buhay, lahat ng pong ito ay dapat tingnan natin bilang pagsisilbi. Lahat po tayo ay lingkod ng Diyos. May naglilingkod dahil sila ay mga abogado. May naglilingkod, dapat tapat sa mga inyenyero, mga civil engineers. May naglilingkod dahil sila ay mga doktor. So in all our profession, we serve the Lord. Huwag po natin kalilimutan yun. Hindi porke mataas ang ating naabot sa buhay, hindi porke kaya natin magpagawa ng malaking bahay o bumili ng maraming kotse, tayo na palagi ang amo. Yan na nga po ang nangyari kapag nakakita po tayo ng mga kapwa nating Pilipino na habang ang marami ay nalulubog sa baha at iba naman ay nagpapakasasa, di po ba naiskandalo tayo, nagagalit pa nga tayo dahil hindi dapat. Hindi naman po tayo lahat kasi yung mentality ng entitlement, no? Total ako naman ang bossing dito sa departamentong ito ay magpapayaman ako, no? Dahil ako naman ang chief, halimbawa, ako ang bossing ay sa kanya bibili siya ng lahat ng magpapayaman sa kanya. Hindi po maganda tingnan. Yan po ang leksyon ng ating Ebanghelyo, no? That in everything that we do,
we serve. And when we serve, we remain humble. Mababa ang loob. Tingnan niyo po yung mga tunay na mayayaman. Ang mga tunay na mayayaman, actually, tahimik sa kanilang kayamanan o ari-arian. Dahil alam nila, ang tunay na yaman, hindi naman po talaga nasa material yun eh. No? Hindi naman natin madadala yun. Sabi nga ng Panginoon, mas magpayaman kayo sa langit, hindi yun dito sa lupa. Alam niyo po, na pag-isip-isip ko yan, dahil doon po sa aming probinsya, taga-Occidental Mindoro po ako, ang aming pong bahay ay malapit sa tulay. So, ang tulay, ang pagitan ng aming bayang San Jose, andito ang bayan, andito sa kabila naman yung airport at yung labas na ng bayan. Dito po sa bayan, andito ang simbahan. Dito sa labas, andoon ang sementeryo. Lahat ng inilibing sa aming bayan, dumaan po sa harapan ng aming tahanan. At nung maliit po ako, tinatakbuhan ko yan, natatakot po ako sa punerarya, tsaka kapag may libing, no, ayoko makita yun. Pero ganun pa man, nakikita ko lahat ng mga inililibing. At ni minsan, no, merong malaking libing, merong konti lang, may simple, merong magarbo, pero sa lahat ng inilibing, kay mayaman o mahirap, wala pong sumunod sa kanila yung kanilang lupain? Wala. Ang kanilang mga sasakyan, hindi dala. Yung mga kalabaw na ari-arian, hindi po kasama nung siya'y ilibing. Yun po, sana mapagano natin na ang lahat ng ito na pwede nating ipunin dito sa lupa, hindi naman po natin madadala sa kabila. Di po ba? Alam na po natin yun. Kaya nga po, kapag tayo man ay pinagpala ng Diyos sa ating yaman at ari-arian o mga naipon sa buhay, humble lang. Mababang loob. Wag po nating ipasok yan sa ating mga kokote, sa ating mga isip. Dapat kung ano man po ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon, ang purpose po niyan ay para makapaglingkod pa rin tayo sa ating kapwa. Serve God and serve our brothers and sisters. When we do that, then mas tunay, mas matingkad ang ating pananampalataya. Dahil yung koneksyon ng pananampalataya at humble service ay naroon po. Kapag tayo ay mataas ang pananampalataya, susunod po yung ating humble service. At kung tayo naman ay tapat na naglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa, ang nasa likuran po niyan ay matibay na pananalig at pananampalataya. Amen. Ipahayag po natin ang ating pananampalatayang Katoliko, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinakos sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ang mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang pagtalima sa hamon ng Panginoong lumago tayo sa pananampalataya at hatid ng pagtitiwala sa Kanyang mahabaging pag-ibig, idulog natin ang ating mga kahilingan at sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Panginoon, pagtibayin mo ang aming pananampalataya. Panginoon, pagtibayin mo ang aming pananampalataya. Para sa inang simbahan, ang katipunan ng mga tapat na sumasampalataya sa buong daigdig. Naway patnubayang siyang lagi ng pananalig na nakatuon sa kalinga ng Diyos.
sa kabila ng mga mahirap maunawa ang mga pangyayari sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pagtibayin mo ang aming pananampalataya. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway patuloy silang maging inspirasyon natin sa kanilang matatag na pananampalataya at pagsisikap para sa kabutihan ng mga inihabilin sa kanilang pangangalaga. Manalangin tayo. Panginoon, pagtibayin mo ang aming pananampalataya. Para sa mga nanghihina dahil sa sakit o malalaking pagkabigo, naway palakasin sila ng kanilang pananalig sa masuyuing Diyos tungo sa pagpapanibagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pagtibayin mo ang aming pananampalataya. Para sa lahat ng misyonero, naway hindi silang panghinaan ng loob, sanhi ng kawalang pagpapahalaga sa kanilang pagsisikap, kundi patuloy na magtiwala sa Panginoon, tanging nakababatid sa takdang oras ng pamumunga ng lahat ng kanilang gawang mabuti. Manalangin tayo. Panginoon, pagtibayin mo ang aming pananampalataya. Pasasalamat para sa pamilya ni Claire Esguera, Corinto Reno, Malu Akawili, Maria Cristina Samano, Nemesio Alvarez, Ruth Henteroy, Edward at Rica Archie, Julia at Paciencia de Guzman at pamilya Redoblado. Pasasalamat para sa kaarawan ni na Reverend Father Jerry Orbos SVD, Raymond Biolon, Ginang Cristina Tomas at Anlin Digito. Espesyal na panalangin para kina Gilbert Villasanta, Grace Aquino, Grace Bautista at MCFI Office. Agarang paggaling para sa kina Dennis at Linda Redoblado, Stella at Gerardo Canlas, Jean at June Hara, Consuelo, Alma at Alexis De Quito, Grace Aquino, Ed Dudas, John J. Del Castillo, Emilia Mendoza, Dennis Prager at Aurora Teresita Heraldez. Panalangin para sa kaluluwa ni na Danilo Ragos, Rosario Laurel, Sammy Esguera, Ligaya De Quito, Sister Erlinda Bueno, Elisa Morales Hudalena, Elizabeth De Claro, Cipriano at Emma Santos, Dominador, Deborah Gaudencio at Ruth Cabato, Juan, Nilda, Potenciana, Rina, Segundina at Vicente Senior Redoblado, Cesar, Leticia, Liberato, Ofelia, Rita, Rodi at Rosita Meneses. Manalangin tayo. Panginoon, pagtibayin mo ang aming pananampalataya. Tahimik nating ipanalangin ang ating sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, pagtibayin mo ang aming pananampalataya. Panginoon, sa iyo ang larangan kung saan kami tinawag para maglingkod, at sa iyo rin ang lakas na kailangan namin upang kami mamungang makapaglingkod. Pagkalooban mo kami ng kababaang loob para tanggapin ito at ng lakas ng loob para magsikap sa paglilingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. At tanggapin mo
Manalangin kayo mga kapatid upang itong pag-aay sa ating harapan ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay guni-sarili sa ilang pagkain inagsasaliwanan hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon 14 na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na yung mga kaluluwa na aming inaalala at pinagdarasal sa misang ito, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga kagagaling na utos at turo ng mabathalang aral, buong pag-ibig natin at sabay-sabay nating awitin ang Ama namin. Hinihiling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Panginoon, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ang katawan at dugo ni Kristo ang magdala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakikinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Panalangin para sa pamilya. O Diyos, mapagmahal at mahabaging Ama, pagbuklod-buklurin po ninyo ang lahat ng mga pamilya sa pamamagitan ng inyong dalisay na pag-ibig. May pagkakaisa at pagtutulungan. Daluyan po ninyo ng inyong banal na Espiritu ang bawat miyembro ng aming pamilya ng pangunawa, pagtitimpi at pagmamalasakit sa isa't isa. Ilayo po ninyo sila sa mga bagay na maaaring magdulot ng di pagkakaunawaan at kapighatian. Sa bawat pagkukulang nila, igawad po ninyo ang inyong kapatawaran at kapayapaan. Naway ang tunay na pagmamahalan at pagmamalasakit ng mga magulang ang siyang magbibigay inspirasyon at pag-asa sa kanilang mga anak. Naway ang mga anak ay patuloy na pahalagahan ang kanilang sarili upang sila ay makapagbigay halaga rin sa kanilang mga magulang, sa mga taong may katungkulan at sa kanilang kapwa. Ipagkaloob po ninyo ang pagmamahalan, pagkakaisa at pagbibigay galang sa bawat pamilyang Pilipino upang ito ang magsilbing huwaran ng buhay Kristiyano. Ang lahat ng ito ay hinihiling po namin sa ngalan ni Jesucristo, ang ating dakilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Malugod po naming inaanyayahan ang lahat na suportahan ng aming Adopt a Seminarian Scholarship Program sa pamamagitan ng pagbili ng aming magnetic rosary bracelets. Ang bawat isa ay hindi lamang nagsisilbing paalala ng pananampalataya, kundi nagbibigay din ng tulong pinansyal sa mga seminarista sa kanilang pag-aaral. Para sa mga order at katanungan, maaaring makipag-ugnayan kay Alvin Espiritu sa 0945-305-7620 or mag-email sa amin sa mcfisvd@gmail.com. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa ngalan ni Father Bel San Luis SVD, Executive Producer ng Family TV Mass, nais po naming magpasalamat sa mga sumusunod. Reverend Father Glenn Paul Gomez SVD, Rector, Christ the King Mission Seminary. Reverend Father Emil Lim SVD, Mass Celebrant at Homilist. Espesyal na pasasalamat sa ating mga sponsors, donors at benefactors, sa ating mga taga-subaybay sa loob at sa labas ng bansa at sa online audiences, maging sa ating seminary staff at personnel. Maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Manatili nawa kayo sa landas ng Panginoon at magpatuloy sa paggawa ng mabuti tama hanggang inyong makamit ang pamanang makalangit. Amen. Mapagtiisan nawa ninyo ang kahirapan ng buhay at malampasan ninyo ang lahat ng uri ng pagsubok. Amen. Maging mapagkumbaba nawa kayo sa inyong tagumpay at lumigaya sa pakikipagtulungan sa Diyos. Amen. At pagpalain nawa kayo sampu ng inyong mga mahal sa buhay sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Na ipagdiwang na natin ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat
sa inyo, Panginoon, biyaya kanya. Ay mayong mahal, ay may pagdadamula sa isa-isa. Ay mayong mahal, ay iniwan ng Diyos, ay namamahal sa inyo. Sabay-sabay ng mag-awitan ng mga bansa. Ayo'y gusto sa inyong Panginoon, biyaya. The Family TV Mass was offered by Achievers Fuel and Service Center Corporation, the Pranic Healing Foundation of the Philippines, and Lakpoe Drug Incorporated.